Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Ang video nga na ipapakita ko sa inyo mamaya ay ang tagpo na pinaalis kasi ng isang empleyado ng Philippine Embassy sa Bahrain ang ilang mga OFW sa labas ng embahada. Ang mga OFW kasi na ito ay mariing humihingi lamang ng tulong o ng ayuda mula sa ating gobyerno at ang kanilang abiso. Ang abiso ng ating Philippine Embassy sa Bahrain ay suspendido ang pamamahagi ng financial assistance sa ating mga kababayang OFW dahil wala daw pondo. Ang galing. Eto mga kasweet, panoorin natin ang actual video. Wala na pong pwede magsalita. Ganun lang po ka kadali sabihin yun? Eh, paano ba? Ha? Ganun lang ba ho kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Anong bawal? Bakit bawal? Eh, wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na maganon. Oo. Oo, sa Pilipinas meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos kami ganon. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit ganon. Kami rito, Ay, paano grabe. yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po ha. Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit po Ba? Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang ka Manila, ang Manila ho ang nagsasabi, walang sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo ha. Wala na pondo. O, sige, i-record nyo. I-record nyo. Salita niya. Kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige, dali. Grabe yun. Grabe yun, no? Parang ang sakit makita ng ating mga kababayang OFW na ganoon, parang ipinagtatabuyan, parang nagmamakaawa sa ating gobyerno. Ang tanong, bakit kasi nawala ng pondo? Bakit? Kung tutuusin nga, ang ating mga kababayang OFW ay napakalaki ng ambag sa Pilipinas. Tapos ngayon, kapag sila ang kailangan ng tulong mula sa ating gobyerno, ay wala tayong maibigay dahil wala daw pondo. Sabagay, kung walang pondo, baka totoo yung mga maleta. Kaya siguro naubusan ng pondo para sa ating mga OFW. I remember nga, noong panahon ng dating Pangulong Duterte, talagang alagang-alaga ng Duterte administration ang ating mga kababayang OFW. Talagang mararamdaman mo yung tunay na pagmamahal at malasakit ay naggaling sa ating mga kababayang OFW. At dahil nga dyan, nagkaroon na naman ng protesta sa New York, malapit doon sa hotel na tinutuluyan ni BBM. At ang mga relihista nga na ito ay kinokondena ang pag-attend ni BBM dito sa Commission on Status of Women na kung saan naibalandra pa doon sa New York yung patungkol sa ghost flood control projects ng Marcos administration. Talagang nakakahiya. Panoorin natin. Part of many Filipinos has been abandoned by our government. This is unacceptable. The people should not be representing overseas Filipinos. That's right. People like Bernice who refuse to advocate for me and the other Filipinos. People like Macy McLaughlin, another corrupted person Corrupted. who should be in Nakakahiya. jail, Should be in jail. whose family company was a part of Ghost Blood Control Project. Naririnig ko yung mga ibang banyaga na nagsasalita. It is no secret that You should go Marcos to jail daw. is the king of corruption and the leader of Ghost Blood Control Project. Right. The fine in Tango Magete won't stand for any government neglect and corruption. It was this moment that helped to free me. Right. And other Filipinos. Families will continue to rise up so our voices are heard and our people receive justice and dignity. For the families of Filipinos, no matter where you are, we will find you, we are here for you, and we will support and fight for you. And for the President Marcos and his cronies, if you ever step foot in this country,
we will find you and expose you. Wow. Will expose you. Corruption and neglect of the Filipino people must be held accountable. Ang tao, ang bayan! Ngayon lumulaban! Ang tao, ang bayan! Lahat ng sakot! Dapat managot! Dapat managot! Okay. Well, yung sa huling chant nila, parang alam ko yun Parang mga makakaliwang grupo chant yun. Lahat itong mga kasweet, sa video na aking ipapakita, ay parang walang kaalam-alam itong CBM sa mga nangyayari sa ating mga kababayang OFW. Parang natutulog pa sa pansitan. Eto panoorin natin. Kakagising na naman siguro ng ating presidente. Natutulog sa pansitan no? Sabi niya dyan, Marcos vows faster government assistance for Filipinos amid crisis. Sure ka? May isang embahada nga sa Pilipinas na nagsabing wala ng pondo. Exactly. Ha? Kawawa yung mga kababayan natin na naipit dun sa gera. Sinabihan lang ng embassy natin na wala ng pondo. Kahit magreklamo pa kayo. Magreklamo na lang kayo. Wow! Ganyan ba ang serbisyo? Wala na kasi. Ubos na kasi. Wala talaga mga lods. Anong makaasahan natin dito? Grabe yung pagtitiis ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Totoo. Kailangan ng i-rescue. Di ba? Kailangan ng puntahan doon kasi marami ng ibang mga kababayan natin ang gusto ng umuwi. Pero anong sabi niya? Anong sabi ng presidente natin? Walang eroplanong lilipad. Wala talaga. Sobrang layo. Sobrang layo mo kay Tatay Digong. Kung abilidad lang, wala ka talaga. Grabe mga lods. Nakakalungkot naman ito. Gano'n lang po kadali sabihin yun? Eh, paano ba? Gano'n lang ba ho kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Anong bawal? Bakit bawal? Eh, wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na may gano'n. Oo. Oo, sa Pilipinas meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon naman ganito, tapos sa may gano'n. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit gano'n. Pumunta kami dito, paano ho yan? Sabi, away-away kahapon. Dapat may abiso sa Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit? Tapos na po ang yuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. No. Walang pondo Walang pondo. Wala na pondo. Walang pondo. Kahit magsumbong pa tayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige, dali. Mga hayop talaga no? Walang pondo? Saan ang pondo? Yan ang problema ngayon. Nasaan ang pondo? Sa mga bida-bidang kongresista na grabe kayo makamudmud ng pera dati na wala namang krisis at wala namang kalamidad pero grabe kayo makamudmud kasi malapit na eleksyon. Ngayon kayo magpabida-bida. Ngayon kayo kailangan. Ngayon nyo tulungan yung mga kababayan natin na nadawit dyan sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ngayon kayo magpabida. Ngayon nyo bigyan ng mga ayuda at pera ang mga kababayan natin. Mga hayop kayo. Ha? Kapal ng mukha nyo magsabi, walang pondo! Pero grabe kayo, grabe mali-maleta yung perang mga ninanakaw nyo. Grabe, nakakaawa yung mga kababayan natin, no? Tinatrato silang ganyan. Ayusin nyo naman ang mga kababayan natin. Ayun mga kasweet, anong masasabi ninyo sa sinabi ni BBM na humahanga daw siya sa ating gobyerno sa mabilis na pagbibigay ng cash assistance o tulong sa ating mga kababayang OFW. Pero ito nga napanood natin yung isang embahada na itinataboy pa ng mga empleyado ng Philippine Embassy sa Bahrain ang ating mga kababayang OFW na humihingi ng tulong at ayuda ay wala daw pondo. Tapos ito, pinagmamayabang ni BBM na faster government assistance sa ating mga kababayang OFW sa panahon ng krisis? Wow na lang. Wala eh. Parang ang mga OFW na lang ang mag-a-adjust. Mga nangyayari ngayon sa
gobyerno natin ay parang wala ng pag-asa. Mga kasuyot, ano ang inyong masasabi sa naging topic today? I-comment nyo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.